ka-jowa! Natry niyo na bang magsuot ng kimono? So today, samahan niyo ako kasi nandito kami ngayon sa Asakusa. Dito nga kami nagpunta sa Genroku Kimono para mag-rent ng susuotin ko for today. Kumpleto nga din sila sa mga accessories dito guys, kahit sa mga panlalaking kimono meron din sila. Syempre, ternohan na rin natin ng bag. Ito nga at pwede ka rin magpaayos ng buhok mo. May mga choices sila na pwede mong pagpilian. And ito na nga yung itsura ko after. Sobrang nakakatawa kasi first time ko lang makapagsuot ng kimono. Hindi pala ganun kasimple magsuot ng kimono kasi sobrang daming proseso sa ilalim bago mo siya masuot. Nakakatawa nga kasi yung mga kasabayan ng customer pero ako lang yung pinictura ni ate. Feeling ko ang ganda ko tuloy. Woo! So, andito na nga tayo sa gate ng Sensoji Temple na mas kilala bilang Kaminarimon o Thunder Gate. Hindi ko alam kung tama yung pagkakabigkas ko, intindihin nyo na lang. Etong mahabang street na to ay tinatawag nilang Nakamise. Iba't ibang souvenir shops at pagkain na makikita nyo dito. Ito nga yung unang nakaagaw ng pansin ko. Matagal ko na napapanood na masarap daw i-pair ang strawberry sa chocolate pero ngayon ko lang siya masusubukan. At ang sarap pala talaga niya dahil napakatamis din ng strawberry. Feeling ko kaya ko umubos na hanggang 3 stick kaso marami pa akong gustong subukan na pagkain. Baka mabusog ako agad. And meron din ako next sa sinubukan kaso hindi ko matandaan kung anong tawag sa kanya and sobrang sarap din niya. 10 out of 10. And then ito nga nakita ko, akala ko nung una squid ball siya. Marami nga pala siyang flavor guys pero mas gusto ko itry yung red bean and yung nori. Hindi ko alam kung sticky rice ba siya eh. Pero parang ganun yung texture niya. And ayun, mas nagustuhan ko yung red bean. Tapos nakita ko rin itong strawberry candy. So, strawberry siya na coated ng sugar. Nakakatakot nga lang kasi parang mababasag yung ngipin ko. Pero in fairness, ang sarap din niya. After ko nga mag-food trip ay pumasok na kami sa pangalawang gate which is yung Hozomon. Kita nyo dyan yung 5-story pagoda. At yung pinaka-temple. Makikita nyo nga rin dyan yung malaking incense burner. Pinaniniwalaan na kapag nirub mo daw yung usok sa katawan mo is meron siyang healing effect at nakiklense din niya yung body natin. Bago nga pumasok sa temple ay dadaan ko muna sa may water basin para maghugas ng kamay at bunganga na nagsaserve as purification. After nga ay umakyat na ako ng temple at nagdasal saglit. Ito yung pinakaloob ng temple and makikita nyo na sobrang daming foreigners dito kahit mga Pilipino madami din. Ito nga nakakita ako ng bilihan ng Lucky Charm. So bumili lang ako ng charm para sa health and studies ko. Pagbaba nga namin ng temple ay humangin ng malakas. Kaya parang snow yung mga nagbabagsakan na petals ng sakura. Nakakatawa kasi pinipicturean ako ng 2 foreigners. Siguro natutuwa sila sa kimono na suot ko. At bago nga kami umalis, is tinaray ko itong Omikuji. Ito yung written divination or yung fortune teller mo. Maglalagay ka ng offering and isi-shake mo to hanggang may lumabas na stick. Doon mo makikita yung number ng drawer na pagkukuhaan mo ng fortune paper. Ang nakuha ko nga is number 42. Sobrang saya kasi since last year, laging lucky yung nakukuha ko sa Omikuji. Regular fortune pala siya guys, but still lucky pa din.